Clinic, your oral health care solution, is located at Door 5 Blas Building, Todeco Road, Barangay San Francisco, Panabo City. Ug sa Door 2, Uy Building Street, Barrio Obrero, Davao City. Clean and Green Dental Clinic, your oral health care solution. Once your teeth clean, you may now green. Agoy, nautdan juga gasolina da. Karon ba jud? Asa na kanapitan eh? Uy, sir, unsay problema na to? Naut na yung gasolina, sir. Asa man diri dapita pinakadool nga gasoline station, sir? Si NTS Gasoline Station. Di sa Purok Uno, God, kanabalik ko diha ba? Sa San Vicente, Panabo City. Oh, sige sir, salamat. Madun ako sa NTS Gasoline Station. NTS Gasoline Station, selling premium unleaded, special, and diesel for your cars and motorcycles. NTS Gasoline Station, affordable yet powerful. Located at Purok Uno, Barangay San Vicente, Panabo City. NTS Gasoline Station. Exalting Jesus Christ, our Savior and Lord, from our studio at Poblacion Isin Carmen, Davao del Norte, transmitting from the broadcast hills of Mawa, Compostela Valley Province, to the other towns and cities of Davao Provinces. This is TXXM, People's Radio and Broadcasting Services, 97.7 megahertz on FM band, playing wide variety of Christian music, delivering Christ-centered messages from the Bible, and positively influencing the community for God's glory. 97.7 TXXM FM, People's Radio and Broadcasting Services, bringing Christian faith to life. TXXM 97.7 FM, People's Radio and Broadcasting Services, Carmen. Pagkaandog ning adlaw, malipay nga nagiusa. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, kumusta? Kini nga huni, mao'y tamailhan nga ang atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios, musulod na usab sa tagsa-tagsa ninyo ka panimalay. Sulod lamang sa usa ka oras ug tunga. Kini nga programa ginasponsoran sa Mindanao Grace Doctrinal Mission, ubos sa pagdumala ni Pastor Bob Rio, gisuportahan usab sa mga lokal nga mga kasimbahanan sa Davao Region, Grace Christian Church Alcantara Communal Tibungco, Davao City, Grace Christian Church Chadim Subdivision, Panabo, Davao del Norte, Grace Christian Church Tugwak, Libwak, Babak Island Garden City of Samal, o Grace Christian Church Ula, Los Amigos, Davao City. Kiniusab ginabi-abi sa People's Radio and Broadcasting Services, DXXM 97.7 FM Radio, ubos sa pagdumala ni Pastor Mike Nyes, uban sa iyang mabiabihon nga mga personnel, DJ Well, DJ Ga ug DJ Gab. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Pastor Wel Gallo, Pastor Federico Andoy. Makig-uban usab ninyo sulod lamang sa usa ka oras ug tunga. Bueno, Pastor Ped, sa dili pa ta magsugod, pagtimbaya usab una ta sa ato mga listeners. Okay, among ginatimbaya ang tanan nato nga mga kahigalaan o tanan nga mga sumusunod dining atong nagasunod dining atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios. Ampo kami nga anaka mo sa mayong kahimtang o bisan man sa espirituhanong bahin nga padayon kita sa pagtubo, paglambo ngadto sa pagkahamtong. Akong ginatimbaya di ay ang tanan nga mga nagapaminaw niini sa Davao Region. Wala man kami makaila kaninyo ug asa kamo nga dapit ug unsang inyohang kahimtang na mag-uuma ba kamo o mangingisda ba kamo o naa ba kamo sa mga opisina o unsa ba nga mga dapit nga diin nagasunod kamo nini atong programa, magaingon ako kaninyo mayong hapon kaninyong tanan. Usab ilakip na ko sa pagtimbaya ang atong mga kaigsuunan sa different churches sa Davao Region. Yes. Una ang simbahan sa Ula Los Amigos
Handel sa pagdumala ni Pastor Jongjong Amura. Yes. Mayong hapon kaninyong tanan. May hapon, Pastor Jong. O ingon man usab sa Tugwak, Libwak, Island Garden City of Samal. Yes. Ubos usab sa pagdumala ni Gunggong, no? Umaga. MGCQ na sila, Pastor Fred. Mas maayo kay basi makasuroy na kami din sa inyo, no? Adunay balita nga medyo murag mag-shift na punta sa MGCQ sa Davao. Maayo. Mga kaigsuna na to sa Samal. Pwede na siguro may sulod diha, no? So, kapit namin ni Pastor Fred, makatabok din ha. Yes, nindot na ba yan yung building, no? So, mayong hapon kaninyong tanan, mga Umaga family, Bikoy family, o bisan man Lutang family, o uban pa, no? Ang mga kaigsunan na to din ha, no? And then, usab sa Tibungko, tanan na itong mga kaigsunan, siguro nagapaminaw man kamo karon, mayong hapon kaninyong tanan. O usab, ilakip na nako ang simbahan nato sa Panabo and sa pagdumala ni Pastor Roel, no? Yes, tanan nga makaigsunan nato din na mayong hapon. O usab ang mga kaigsunan nato sa lain nga mga dapit Pastor Roel. Yes. Ilabi na sa magsugod kita sa pinakalayo ang Amerika, no? Tanan nga nagapaminaw ug nagasunod ka nato nini nga tong programa alang sa mga Galyos family sa Nevada, no? Mayong buntag kaninyong tanan din ha, no? Kay buntag man sa inyo ha. Yes, may buntag. Og salamat sa opportunity nga diin makaabot gihapon kami nga kaninyo. Pinaangi din ning atong programa sa radio o bisan man sa Facebook. Yes. Og bisan man sa napakatuy lain nga imuhang paryente Pastor Well asa sa Amerika ba to? Si Rone, sa LA po sila Pastor Fred. Los Angeles, no? Yes, mayong buntag po din ha, no? Kay Ronnie and family, mga galyo gyapon na Pastor Roel, no? Yes. O kay Maymay, o kay Rudy, Oo. sa Missouri, o kang Inday Marlin, o kang Dadang, no? Oo. Mayong buntag kaninyong tanan. O Pastor Nonoy po. Pastor Nonoy Arsinas, yes, bago lang ming nag-chat atong the other day, no? Oo. Tungod kay adunay mga circumstances nga dili gyud malikayan, so nag-chat kami ni Pastor Nonoy og adunay sharing time nga nahitabo sa pipila ka mga minuto na mo ni Pastor Nonoy. Pastor Nonoy, mayong buntag kanimo diha og uban sa imong pamilya. Ay buntag Pastor Nonoy. Kay Gina og sa imong mga anak, no? Og napa ba sa Amerika Pastor Roel? Si Sir Darrell, no? Sir Darrell, no? Si Sir Darrell, no? Og si Nita, no? Oo. Yes, mayong buntag kaninyong tanan. Ilakip na nako ang sa Canada. Si Sir Anyuber o katong si Eden, no? Si Eden, no? Salamat sa mga leading si Sir Den, no? Salamat sa inyong tanan din ha, no? O magapanginaot kami nga anagid kamo sa mayong kahimtang, no? Labi na sa espirituhanong aspect sa inyong kinabuhi. Yes. Nawan kita sa isya Pastor Roel, alang sa sugod kita sa Thailand kay Grace Tagaylo o sa iyang bag-ong pamilya, usab kay Bon Castañeda, kay Paypay, silang pamilya pod, no? O bisan man kay Chelo Tambi sa Singapore. O kay Jerwell, kay Ian, o kay Era sa Japan, no? Mayong adlaw kaninyong tanan din ha, no? Siguro 4 hours man lang ang diferensya, no? So mayong adlaw kaninyong tanan. Bueno Pastor Well, basig na kay itimbaya po nga sa imong mga paryente sa Pilipinas, no? Okay, salamat Pastor Fred. Akong gitimbaya usab day ato ang radio station manager, no? Pastor Mike Nyes. Pastor, mayong hapon. Mayong hapon Pastor Mike. Salamat sa pribileyo nga imong nga na part me diri sa imong ministry. Salamat kayo sa Ginoo nga nakasibya kami dinini uban ni Pastor Freddy. Ingon usab salud sa lawak si Dijuel, Brad Nante o Brad Jester. Mayong hapon kaniyo mga igsoon og sa gawas day. Na si DJ Gab o si DJ Ga. Yes, mayong hapon. Ingon usab Pastor Fred, akong gitimbaya ang atong mga listeners diri sa ang kuan jud masugid nga mga listeners diri sa DXXM 97.7 FM. Tinod. Mga kaigsunan nato diri sa Davao del Norte,
Davao de Oro o asa mang dapita Caraga hiabot. siguro. Mas mabot pang Possible, Caraga. O asa mang dapita hiabot ni nining atong pagsibya mga kaigsunan kung asa mong dapita karon. Ako nagaampo nga ana kamo sa kalig-on ug kapiskay sa panglawas, no? Bisan nata sa panahon sa pandemic. Pero mupadayon gyapon ta sa pagpangalagad sa Ginoo, sa pagsaka, sa pag-asdang sa espirituhanon nga pagtubo, no? Amen. So, salamat kayo nga namoy panahon karon sa pagduyog sa atong pagtuon. Nindot kayo atong pagtuon mga kaigsuonan kay niaging Sabado ang atong pagtuon nagahisgot man tato sa gitawag og Bema Seat Judgment alang kadto sa mga magtotoo. Karon nindot kayo ni kay nagahisgot na sab kini og White Throne Judgment. Judgment ni alang sa mga dili magtotoo. Pagkanindot ni nga pagtuon Pastor Fed, Yes, no? tinood ka na, Pastor Well, no? So, katong wala na mention, mayong hapon hurot. Yes, kay Pastor Bob, no? Oh, Pastor Bob, no? Atong senior Bob pastor sa na to, no? Bohol, Yes. o bisan man sa kay Pastor Henry sa Cagayan, no? Yes. Sa Og, ubang mga kahigalaan nato sa Mindanao, no? yes. Nga nagasunod din natong programa o May sa Visayas usab. May tag-iabot niya atong programa kang Pastor Nador, no? Nador Blanco, Kay, yes. natay meeting karong Martes. Sa Midsayap, no? Ah, O virtual meeting na to. Nakunas, no? Yes. Virtual meeting na to. Kung nakapaminaw man si Pastor Nestor Sehera karon kay naga-monitor man siya ni atong programa. Pastor, kung nakay higayon nga makita nimo si Pastor Nador, pwede bi magkapangayo og cell number niya. Salamat daan Pastor. Pastor Nes. So Pastor Fred, napa ba kayo nalimtan? Murag hurot-hurot na siguro natog timbaya ang tanan Pastor Rowell, no? Oo. O ang amo lang yung handom, pangandoy kanatong tanan nga magatubo kita sa pagkahamtong busa nagabuhat kita nining programa Pastor Rowell sa katuyuan nga ang pulong sa Dios at ugay nga mapasundayag sa tanan, mapasabot sa tanan ang kahibulungan nga plano sa Dios sa atong mga kinabuhi. Yes. Okay, sa pagsugod, mag-aampo na ta. Sige. Ako ngayon ako si Pastor Fedi. Okay, mag-aampo ta, no, mga kaigsunan. Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa kahaponon, kami magaduol diya sa imong balaan nga presensya, Yes, Lord. magapaubos diya sa imong kaalam, sa imong gahom, ug sa imong gugma, nga diin maoy mabati sa tagsatagsa na ka mga kinabuhi, kay nagatuo man kami nga ang imong presensya, anaa kanunay, nagatanaw, ug nagauban, ug nagabantay ka namo. Nagaingon ikaw sa imong pulong, duha ug tulo magakatigom, magatawag sa imong ngalan, ikaw ana sa ilang taliwala. Boss Heavenly Father, thank you so much. Nga din na ikaw sa among taliwala karon, ikaw gyud ang among gusto nga mahimaya bisan man ini nga programa. Nga din ang imong pangalan among mapasidunggan, mapadako ug nga mahimaya. Uban ni kami ni Pastor Rowell sa among pagdala sa imong pulong, hatagi kami dugang nga kaalam pinagi sa Teaching Ministry of God the Holy Spirit. O among gitugyan kining tanan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Before ta magsugod sa atong pagtuon, I believe na Yes, awit Pastor Rock. may So, kantang may among kanta. giandam alang kaninyo. So, ato sang paminawon ang ato ang awit, no? Akong ihatag sa atong technical group, no? Since ang atong topiko karon Pastor Rowell, the Great White Throne Judgment, atong tunan ang kinabuhi sa atong paminawon ang awit nga naghiskot mahitungod sa kinabuhi sa eternidad. Yes. Kinabuhi sa eternidad, pagkatahong pagkamanipayon, kay si Jesus nga atong gihandong, tauban na sa tanan niya panahon. Pagkatahong
kinabuhi yun ni nga langit nun. Pagkatahong malipayon kinabuhi yun kini nga dayon. Wala na'y luha ang mga mata, mga problema usab na bala na. Ang kagulanan o kalisdanan, kining tanan ato na nabiyaan. Pagkatahong malipayon kinabuhi yun ni nga langit nun. Pagkatahong malipayon kinabuhi yun kini nga dayon. Ulong kalipay kinabuhi ka, katagbawan mo usab na ang tunan. Kaluwasan nga dayong hingkit na, alang sa tanang nituon niya. Pagkatahong malipayon kinabuhi yun ni nga langit nun. Pagkatahong malipayon kinabuhi yun kini nga dayon. Pagkatahong malipayon kinabuhi yun ni nga langit nun. Pagkatahong malipayon si Jesus kanunay na kong daigod. Si Jesus kanunay na kong daigod. Mga kaigsunan, mga kahigalaan, no? Mao kato ang awit nga nag-uluhan kinabuhi sa eternidad. Pagkatahom sa kinabuhi nato dito sa eternidad, Pastor Ruel. Yes. Doon kalipay na ang tanan. Wala na yung mga kagulanan, wala na yung kaguliyang, wala na yung mga problema, wala na yung paghilak, Yes. wala na yung luha ang atong mga mata. O ang pinaka-nindot manggod niya na, Pastor Ruel, tungod kay si Kristo Jesus mismo, kauban na nato sa Kauban walay na nato, katapusan. No? So, salamat bisan man sa mensahe sa mong awit. Nindot kay ang assurance nato sa eternity future, Pastor. Pagkanindot gyud, no? So, karon lang ning panahon na, Pastor Ruel, nga ang tao muhilak pa. Oo. May problema pa, may kagulanan pa, may COVID pa. Dito sa eternidad, lagpot gyud na tanan kanang mga COVID, di na gyud na kalusot dito, Pastor Ruel. Wala na gyud na. Wala na gyud na dito. Wala na paghilak dito, wala na kagulanan dito. Kay ultimate sanctified na tanan dito. Yeah. O atong nakita dito, lunlon kalipay o katagbawan na ang naa dito. Busa mga kaigsunan, ayaw ninyo i-miss kining mensahe, no? Kining mayong balita mahitod kang Kristo Jesus. Kay mo ni ang magdala kanato ngadto sa gitawag kinabuhi sa eternidad, Yes. no? Muna nga ibalik-balik ginato din ni Pastor ang dalan sa kaluwasan. Yes. 20 minutes before tamu end sa Nagagahin kita na. ato ang programa nga ipasabot gyud nato sa mga katawhan unsa gyud ang prinsipyo sa kaluwasan. Amen. Oo. Importante gina siya. Mao na nga nagagasto man ta, naga-spend man ta sa atong resources, Pastor Rowell, gahinan na lang gyud nato ang panahon sa dalan sa kaluwasan nga diin para masabtan sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Yes. Nga ang dalan sa kaluwasan is purely the work of the Lord Jesus Christ. Especially ning atong pagtuon karon, Pastor Fred, nga nagahisgot sa white throne judgment. Pagkaluoy gyud kayo ang mga tao sa kinauli nga adlaw nga Yes, wala diya kang Kristo. Yes, no. Nya kuyaw na to, Pastor, kay mao na to ang gitawag og second death o final destination nila. Yes, oh. Di na gyud mariwahin ang kinabuhi. Di na gyud, no. No? Once nga naturon, nindot Once kayo. nga nagkamali kita sa atong pagkinabuhi sa kalibutan, wala kita nagatuo, nagadawat kang Kristo Jesus ingon nga atong Ginoo ug manluluwas, na wala na kita mahimo niya na kay ang John 3:16, John 3:18 ug John 3:36. Wala na gyud hukmana na gyud ang atubangon ni anak, Pastor Rowell. Mintras buhi pa ta, aduna pa kita evolution. Wala pa malak ang atong volition sa diha nga buhi pa kita. Pero once nga mamatay na ang usa ka tawo,
ang imong position mundang na. Undang na. Dili na ka pwede maka-decide na kasi lalom sa yuta sa hadis nga muto og mudawat ka kang Kristo Jesus, dili na ka makabuhat nga ang desisyon. Mo na ang kaluwasan igsoon karon na jud. Karon jud. Karon jud. Itras buhi pa. Mo na nga importante kayo nga dapat mag-evaluate ta sa atong kaugalingon. Andam na ba kita sa kaluwasan? Nga gihatag sa Dios, hatag man gunang kaluwasan, Pastor Rowel, no? Yes. Dili mo guna dapat trabahuan sa tao, ang buhaton sa tao na tuuhan man lang kay gitawag baya na grasya. Ang punong grasya baya kay hatag sa Dios baya na, no? Oo. So mga kaigalaan, mga kaigsunan, yano lang kayo ang paagis kaluwasan. Tumuo ka lang kang Ginoong Hesus ug maluwas ka laki pang imong panimalay. Acts 16:31. Yes. Pastor Rowel. Okay, salamat Pastor Fred. Sa pagsugod, kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok sa nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab og modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug kauyukan ug mutungkad sa mga unahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Hebrehanon 4:12. Mga kaigsuonan, ang atong topiko karon nagahisgot kini sa gitawag og Great White Throne Judgment. Last Saturday, ang atong topiko nagahisgot kato sa gitawag og Bema Seat Judgment. Katong Bema Seat Judgment nagahisgot kato sa hukmanan sa mga magtotoo. So ang gihukman adto ang ilahang gitawag og face to faith or Christian service. Christian service. Oo. Kini ang atong topiko karon nga kapunon nagahisgot kini sa the last judgment, Great White Throne Judgment. Hukmanan sa mga dili magtotoo. Mga kaigsunan, kung nagapamitaw karon, kung naa kamoy mga Biblia, ballpen, notebook, nindot kayo igsuon nga makaduyog kamo karon sa among pagtuon, maka-jot down mo, maka-take note mo. Kay kini nga event pagka-exciting kay ni Pastor Fred. Hinumduman na to mga kaigsunan, no? Kini siya nga duha ka major judgment kasi 8 ka judgment ang gisgutan sa Biblia. Yes. Apan naga-focus lamang kita sa duha, no? Hinumduman na to mga kahigalaan, mga kaigsunan, kining duha ka major judgment, kining gitawag the Bema Seat Judgment o the Great White Throne Judgment. Ang gap ni Pastor Rowel is 1,000 years. 1,000 years. Ang Bema Seat Judgment magasugod after the rapture of the church. Yes. Dito ta sa taas na, sa ikatulong langit. For 7 years, Pastor Rowel, no? While nata dito, Pastor Fred, 7 years, nagasugod na po diri sa kalibutan ang tribulation. 7 ka tuig nga 7 ka tuig nga kasakitan. Kay, ang naitabong ko na, Pastor Fred, na nagaisod matag church age, no? Pag mo-occur ang rapture, ang mga magtotoo, ikot up. Tanang membro sa church, no? Okay, dadon dito sa third heaven. Unya, ang dili magtotoo, makasulod sila dayon sa tribulation. 7 ka tuig nga kasakitan. So sakiton sila sulod sa 7 ka tuig. Yes. Samantalang kita hinatagay taggante dito sa taas. Oo. And then after 7 years mo na nang manaog si Jesus Christ, mutunob siya sa bukid sa Olibo, mo nang pagsugod sa iyang kingdom. Yes. Mag-establish siya sa iyang kingdom sulod sa 1,000 ka tuig. Og na ng panahon na si Satanas pagadakpon, bilanggo siya dito sa center of the earth, kay gitawag na to bottomless pit, no? Mo to'y bilangguan ni Satan ug katong mga nagrebuildi batok sa Dios na adto gihapon sa ilalom siyuta. Yes. Ug bisan man katong mga nangamatay nga walay Kristo napo gihapon dito sa ilalom siyuta. Yes. So adunay mga kulungan dito, kulungan sa mga dili magtotoo, kulungan sa mga anghel nga nagrebuildi batok sa Dios, ug bisan man si Satanas niya ng panahon na Pastor Rowel, no? After sa gitawag na to 7 years tribulation, pagadakpon siya. The arresting angelic officer marches to arrest Satan. Mao kanang gisgutan din no? Pagadakpon si Satanas, nganuman bilangguon siya sa center of the earth, parang dili siya makapanghilabot sa pagdumala ni Kristo Jesus sa millennium. So sa 1,000 ka tuig na pagdumala ni Kristo Jesus. Yes. No? So na nang panahon na mo nang peaceful ang millennium tungod kay wala tay kaaway na Pastor Rowel. Si Satanas bilangguon ug lakip ang iyang mga demonyo. No? And then
atong nakita after the millennium, mo na ning atong subject, Pastor Well. Layo sa gap, no? Gap, 1,000 years ang gap. Na hinumduman nato mga kaigsunan. Layo kayo og gap ang Great White Throne Judgment sa Bema Seat Judgment. Yes. Busa, dili pwede nga makurambos na to, Pastor Well, ning gitawag na Kurambos, itong judgment, no? Ang kurambos, Pastor Ped, murag saksak sinagol mo na. Oh, dili pwede masagol ning duha kining the Bema Seat Judgment o the Great White Throne Judgment. Kay daghang kay nagato, Pastor, basta kay paghukom, kurambos lang una. Sagol ang unbeliever o believers. No, dili inana, no? Dili, ang pulong sa Dios gisegregate gyud, no? Yes, order kay ang Ginoo. Ang believers, makita nato kana siya sa 1 Corinthians 3:11 to 15, Yes. 2 Corinthians 5:10. Naghisgot kana siya mahitungod sa gitawag after sa rapture of the church. Yes. Purely mga magtutuo lang ginatanan diha ang paghukman. Yes. Pero ang nakanindot niya na kay paghukom, ang atong paghukom din dili para sa linaw ang kalayo, Pastor Ruel. Dili. Kundi hukman ang atong Christian service kung may ganti ba kita o wala ba. Oo. So mo na ang paghukom na to, no? Dili para maimpierno. Samantalang ganti. Samantalang kining Great White Throne Judgment, paghukman ang mga dili magtotoo, kini mo'y kinakangiligan. Para nga ipakita nga to kanila ang hustisya nga angayan gid sila nga itambog sa linaw nga kalayo. Yes. Og busa niya ng panahon na Pastor Ruel, bisan dili sila magtotoo, Pastor Ruel, matagbaw sila sa hustisya sa Dios. Oo. Makaingon sila nga angayan gid ko dili sa linaw nga kalayo, Pastor Ruel. Yes, matagbaw sila sa hustisya sa Dios niya ng panahon na. Sige, Pastor Ruel, murag padulong na ka sa exposition siguro, Pastor Ruel. Okay, kaning atong topiko karon mao ang gitawag og the last judgment, Great White Throne Judgment. Nindot kini igsoon kay exposition kini among pagabuhaton ni Pastor Pidi karon nagahisgot kita sa Revelation chapter 20, Pastor Fred, no? Yes, Hantod sa 11 from to 11 to 15. No? Nindot kayo ni kay exposition. Ninamoy mga bullpen dia, papel o Biblia. Duyog kamo karon igsoon sa atong pagtuon. Okay? So Great White Throne Judgment, hukmanan sa asa kanini? Mga unbelievers. So, Revelation 20:11, ingon diri, and I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. So, ingon diri, and I, kisang ingon kini, John, saw a great white throne, the throne from which every unbeliever in human history will be judged at the end of millennium. And him, Christ, that who sat on it, great white throne, from whose Christ faced the planet, earth, and the third heaven fled away, implies the destruction of planet earth and the throne room of God. And there was found no place for them. Again, implies the destruction of planet Earth and the throne room of God. So, Pastor Fred, ato makita diri nga all unbelievers from the age of Gentiles, age of Israel, church age, and age of Israel in tribulation, yes, and of Christ in millennium, are resurrected, judged according to their works, and cast into the lake of fire because of rejection of Jesus Christ. Yes, tinod ka na, Pastor Ruel. Adunay daw ka klaseng tao niya na, Pastor Ruel, no? Nga dili magtotoo. Mga dili magtotoo nga nangamatay gikan sa panahon sa mga hintil, sa age of the Gentiles, age of Israel, age of the church, age of the tribulation, and age of the millennium. Tanan nga mga unbelievers nga nangamatay niya na, yes, ma-resuscitate sila, para nga muatubang sila kang Kristo Jesus sa gitawag Great White Throne Judgment. Ang ikaduhang klase nga tao ni Ana Pastor Ruel, katong gikan sa millennium, automatic muditso sila sa pag-atubang sa hukmanan ni Kristo Jesus niya ng panahon na. Dito unya sa gitawag Great White Throne Judgment. Para dali na lang kay sabton, from Adam to the last man live on this planet Earth. Nga unbelievers. Matubang sila nini. Nga gitawag ko Great White Throne Judgment. Tinood ka na mga kahigalaan, mga kaigsunan, no? So, mukon sa tadiya, Pastor, tuyok sa tadiya. Yes. Kanang lisura niya ng panahon na, Pastor, no? Kanang
wala Kristo nga nangamatay wala diha kang Kristo. Mao gani ni Pastor Ruel, mao kini ang pinakadako nga challenge nato nga mga Kristiyanon, no. Yes. Kasi kini nga subject dili mo gani para sa ato, Dili ni para ni sa dili magtotoo. Dili kung moingon lang taon ta nga mag selfish ta Pastor Ruel, di na lang nato ni tudlo. Anyway, dili man ni para sa ato, Pero ngano nga ginatudlo nato para tungod precaution. Kay aduna tay kahangawa ngadto sa atong mga higala, sa tama. atong mga paryente, Yes. sa atong mga silingan, nga atong makita nga nagkinahanglan sila kaluwasan. Ngano man, once nga makalusot sila dinhi, Wala makabot na sila sa Great White Throne Judgment, wala na Wala gyud na pag-asa. pag-asa. No. Wala Mga na kaisunan, wala na gyud tay pag-asa din ha. 5 ka nag-statement diri Pastor. Ngano ni abot sila sa itambog sila sa linaw nga kalayo because of rejection Of the Lord of Jesus Christ. Nala ko i Mao ra gyud na, no? na ko i kuan diri Pastor. Sulti kadali. Sige, padayon. So, ang tungod kay itambog sila sa linaw nga kalayo tungod sa rason because of rejection of Jesus Christ. Ngano man de kanang word nga rejection Pastor Fed. Importante kay ni may bawaan. Kay ngano man there is just one sin for which Christ could not die. Tinuod na. Usa lang gyud kasala. Isa ra jud. Ang wala gipakamatyan ni Kristo. Unsa nang sala? Unsa na sala? One unpardonable sin is not suicide. Dili suicide. It is not calling your brother a fool. Dili. Dili mo buang-buang. No. Kung dili unsa man, it is rejection of Jesus Christ. Mao ra gyud na ang sala, no? Nga Gano man. wala mabayad dito sa cross. Yes. Muna ka nang dili mo tuo kang Kristo nga Ginoo maluluwas iyang kinabuhi. Delikado. Ngano man. Ngano nga delikado? Kay gingon diri, he is the salvation package. Si Jesus Christ. Tinuod gyud. And if you reject him, there is no way to see Christ could not there is no way nga maluwas ang tao. Mo na nga Christ mo ni gingon nga if you reject Jesus Christ as your Lord and Savior in your life, wala jay pag-asa. Mabito nang si Jesus Christ mismo nagsulti gid niya na Pastor Ruel sa John 1:11. Oo. Nga matud pa niya, mianhi ako sa akong kaugalingong katawhan, apan ang akong katawhan wala mo dawat kanako. Oo. Hinuon may mituo midawat kanako, busag gihatagan ako sa katungod nga mamahimong mga anak sa Dios. Tama gyud. Og sa John 6:37 pod matud pa niya, bisan kinsa nga moduol kanako, dili ko gyud sila isalikway. Yes, tama Yes, mga kaigsunan, hinumduman nato. Ang Dios mahigugmaon kayo kanatong tanan. Gibuhat na niya ang tanan dito sa cross. Gibayran na niya ang tanan natong sala ngadto sa cross. Ug busa ang atong sala wala nay kalala nga makadala nato sa linaw nga kalayo. Yes. Wala nay labot ang imong sala ug unsa man ang sala ang imong gibuhat. Wala na nay labot para sa imong destinasyon sa linaw nga kalayo. Apan bisan kung unsa kadako ang gugma sa Dios, Pastor Rowell, gibuhat na niya ang tanan dito sa cross. Kung isalikway nimo, dili nimo pagadawaton si Kristo Jesus nga imong Ginoo ug manluluwas, ang pulong sa Dios nagaingon gyud. Adto ka gyud sa linaw nga kalayo. Adto ka gyud. Nga ang linaw nga kalayo unta giandam para lang na kang Satanas ug sa iyang mga demonyo. Oo. Apan tungod kay wala ikaw nagdawat kang Kristo Jesus, sama nga paghahukman ikaw kang Satanas nga nagasalikway usab kang Kristo Jesus, nagasalikway usab sa Dios, busa niya ng panahon na mahisama ikaw kang Satanas. Bisan dili ikaw unta demonyo, dili unta ikaw Satanas, tao unta ikaw, apan tungod kay pareha ikaw ni Satanas nga nag-reject kay Jesus Christ. Ingon nga Ginoo ug manluluwas, didto gihapon ang padulngan nila Pastor Rowell. Pagkaalaot gyud sa mga dili magtotoo ni anang panahon na gyud. Well, wala na gyud kay tsansa ni anak mga Pero kahigalaan. Ang hustisya sa Ginoo Pastor Fred, grabe gyud. Ang opportunity nga gihatag sa Ginoo mintras buhi pang tao na ipag-asa. Na gyud, na ipag-asa. Decision gyud sa tao. Yeah, the moment nga imong ginhawa matakop na, wala na gyud kay decision ni Pastor Rowell. Wala na gyud. Hukmanan mo nang gingon sa Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die and after that the judgment. Yeah. So, wala na once nga mamatay ang tao, wala na, dili na siya pwedeng magbuhat og desisyon dito sa kamatayon niya nga kahimtang. Dili na gyud. Wala na. Hukmanan na ang iyang pagatubangon niya na Pastor Rowell. Mao na nga mga igsoon karon nga nagapaminaw nga kapunon. Kung wala pa mo diha kang Kristo igsoon, kung wala pa kami to kang Kristo nga imong Ginoo maluluwas. Karon ang panahon. Karon ang panahon. Ayaw nagsayangi ang panahon. Kay kining gitudlo na mo diri ni Pastor Pidi, ingon diri it must be clear that without Jesus Christ
there is no hope of eternal life. Wala gyud. Wa gyud tay Wala paglaom. yun. For he himself said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Yes. Si Kristo Dayag kay Jesus na lang gyud sa John ang dalan. 14:6. Mao na gani amo ginang gibalik-balik ni Pastor Fede diri 20 minutes before itak-up na mo ang programa sa matag Sabado. Ginabalik-balik na mo ni Pastor Fede nga ang kaluwasan gyud dili pinaagi lang gyud sa buhat. nga dili mabayran og bahandi og bulawan. Tinuod ka na. Ang reliyon dili makaluwas sa tao. Ang kaluwasan dili buhat sa tao, kundi ang bugtong buhat lang yun ni Ginoong Kristo. Mga kaigsunan, among ginabalik-balik ka na ni Pastor Rowell sa katuyuan nga gihigugma mo na mo. Yes. We love you with the love of the Lord. Dili na mo gusto nga ang inyong kinabuhi maadto niya sa linaw nga kalayo. Busa nagagahin gyud mi og 20 minutes. Out of 1 hour and 30 minutes, nagagahin kami og 20 minutes alang sa tanan nga nagapaminaw niini nga programa aron nga makahinuklog kita og makabuhat kita og desisyon sa pagtuo pagdawat kang Kristo Jesus. Pag ila nga ang buhat ni Kristo Jesus lamang sa cross, may bugtong paagi nga makaluwas ka nato. Yes. We really love you. We don't want you to go to hell, no? Dili gyud namo gusto nga adunay isa nga makaadto sa linaw nga kalayo. Yes. Especially kung mahigala mo namo. Hinumduman nato mga kaigsunan, kung nakadungog man kamo karon sa among pagtudlo ni Pastor Rowell dinhi, niining gitawag the Great White Throne Judgment, mga kaigsunan. Among gi-prepare kani ni Pastor Rowell tungod kay nahigugma kami kaninyo. Yes. O magapanginaot kami nga makabuhat kamo sa insaktong desisyon samtang anapa ka nato ang kinabuhi nga mao kana ang purely nga pagtuo sa bugtong buhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Yes. Nga mao'y bugtong paagi alang sa inyong kaluwasan. Mga kaigsunan, i-grab ninyo ang opportunity. Ayaw na mo pagdugay-dugay pa, ayaw na mo pagingon og ugma pa kay wala kita mahibalo sa ugma. Naipanultihan Pastor Fed ingon diri. Kaning manyana habit bitaw sa usa ka tawo Pastor. Nga na karon noon tayong opportunity nga mutuo kang Kristo. Mingon siya nga unya na kay busy pa ko. Igsoon, adunay usa ka panultihon ingon diri, ingon niini. Many people who seek God at 11th hour but die in 10:30. Igsoon, kanang busy ko, unya na. Nya, mingon siya nga, unya na ko muto sa Ginoo. Nagdahom siya ba nga kanang hilig siya last minute bitaw, alas 11. Unya kay ang kinabuhi di pastor, wakabot siya alas 11 ni kutob lang siya sa 10:30. Igsoon, kanang 9:30 nga imong sipyat ang imong pag-antos sa Great White Throne Judgment eternal. So, wala yung kay utlanan dito nga mag-aanto sa linaw nga kalayo. Direkta nga pagkasulti Pastor Rowell, ayaw tuuhin ng bad principle. Kasi bad principle ng maghuna-huna ka nga unya na lang. Yes. Ayaw pagtuon niya na. Gilingla lang ta sa atong kaaway na Pastor Rowell, no? Oo. Kaya ang katuyuan sa atong kaaway, nga dalon kaniya sa linaw nga kalayo. Mga kahigalaan, ayaw yung pagpadala sa atong kaaway. Oo. Mao kanay bugtong pagi sa atong kaaway. Gusto yun niya nga malipat kita, madala kita nga sa linaw nga kalayo. Busa, dapat magmaabtik kita, no? Smart ta, wise ta. Yes. Mahibalo kita sa atong kinabuhi ug asa kita padulong o kana purely dapat masabtan nato sa pulong sa Dios. Oo. So ang among programa ni Pastor Rowell dinhi, kining programa nato sa radio, wala kini siya laing katuyuan aron nga mapasundayag ang gugma sa Dios sa tanang katauhan sa tibuok nga kalibutan. Oo. Nga diin magatuo sila kang Kristo Jesus nga lang Ginoo ug manuluwas. Kay ang John 3:16 nagaingon gyud dinha. Oo. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios. Kinsa nga Dios? Dios nga mahan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Kinsa unsay buot sa kalibutan? Mga katawhan sa kalibutan. Nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak. Mahinumduman nato mga kaigsunan ha, nayamahan ug nay anak, no? Gihigugma sa Dios nga amahan kita ang kalibutan, ang katawhan sa kalibutan. Tungod sa iyang paghigugma kanato, gihatag niya mismo ang iyang bugtong anak. Oo. Ug mao kana si Kristo Jesus. Na hinumduman nato, kung naadunay amahan, adunay anak. Yes. Gihatag niya iyang bugtong anak. Aron bisan kinsa nga mutuo kaniya, asa mutuo? Kinsa kaniya? Sa anak. Mo bitaw ng pag-ingon dito sa John 6:40, ang mutuo sa anak
ang kabubuton sa amahan nga kita mutuo sa anak. O kay giingon man din sa John 3:16, kaya ang mutuo sa anak dili na siya mamatay kun dili makabaton hinuon siya og kinabuhing walay katapusan. Ang kabubuton di sa Dios sa atong mga kinabuhi mga kaigsuonan nga tuuhan nato ang iyang gipadalang anak. Yes. Pero sa pag-anhi sa iyang anak wa gyud gituuhan sa mga Hudiyo, Pastor Wala, Rowel. Og napoy gihapoy daghang mga Hudiyo hangtod karon nga wala gyud magatuo kaniya. Pertin daghan na gyud, Pastor. Daghan gyud. Pero mas daghan gyud sa gitawag nato mga Islam countries, sa China, sa uban pang mga India, mas daghan gyud, Pastor Will, ang wala nagatuo kang Kristo Jesus. Mga kaigsunan, mao kanang ang pulong sa Dios nagaingon gyud, no? Dako ang dalan para sa kaalautan. Nya gamay lang gyud ang dalan paingon sa langit, Pastor Will. Dili gyud ta magkumpiyansa kay ngano? Matod pa sa Psalms 90:10, Pastor? Nga matag tao gyud aduna lang gyud naay gitawag lifespan. Tinuod ka na. Nga ingon dito nga atong edad ko no moabot sa 70. Kana kung moabot og 70. Kana moabot og 70. Ug di daw tabusado sa lawas moabot ta 80. Tinuod ka na, pero no? karon, Pastor, kango nako ba? Pila edad nimo, Pastor? Nga napa ko sa middle age. Pila edad nimo? 46. Oo. Kango na 46 pa, no? Pero di ta magsalig anang giingon dia sa 70. 70 to 80. Sa Psalms 90:10. Psalms 90:10. Kay Tinuod ka na. ingon pod sa Hebrehanon nga matag usa sa tua na Hebrehanon 9:27 ba na, Pastor? Yes, tama. Nga matag usa sa tua adunay appointed time. Tinuod na. The word appointed time insaktong panahon na. Dili na naga-isgot og na mga bot pa ka atong giingon sa Salmo. Meaning ang kamatayon manuktok yun sa matag usa ka nato. Sa insaktong panahon. Wala nagpasabot. Wala nagamater og edad. Oo. Mao na nga kuyaw kayo kung hiabtan ang usa ka tawo sa kamatayon nga wala pa diha kang Kristo. Yeah, mga kaigsoon no, bantayan nato kana no. Tungod kay ang atong kinabuhi magkod bililhon kay ni siya. Yes. Pero kung wala nimo masabti ug unsa ka bililhon ang imong kinabuhi, imo lang ning ilakwat sa imo lang ning pasagdan. Kumpiyansa lang kayo. Kumpiyansa lang ka kayo, moingon lang kag bahala nag maimperno, mga kaigsuonan. Ako kang i-rebuke niya na. Tungod kay wa lang siguro ka mahibalo ug unsa ang linaw nga kalayo. Apan sa nakasabot sa linaw nga kalayo, hinumdumi mga kaigsuonan, mao kana ang walay katapusan nimo nga pag-antos didto niya sa linaw nga kalayo. You are eternally separated from God forever. And you will suffer for all eternity. Dili na basta-basta mga kaigsuonan. Mag-suffer ka niya na sulod sa walay katapusan. Kasi duha man ka klaseng walay katapusan. Walay katapusan alang sa mga mituo kang Kristo Jesus, kinabuhing malipayon. Kinabuhing walay katapusan po para sa mga wala mituo kang Kristo Jesus, o kana mo ang pag-antos dito sa gitawag nato linaw nga kalayo. Now, mga kaigsuonan, duha ka klase ang eternidad. Eternidad for the unbelievers and eternidad for the believers. Ang eternidad for the believers, walay katapusan nga kalipay, apan ang eternidad para sa mga unbelievers, walay katapusan nga kaalautan pag-antos dito sa linaw nga kalayo. Yes. Mga kaigsuonan, magkapanghinaot kami nga unta makahinuklog ikaw, masabtan nimo kung sa ka-importante ang imong kinabuhi. That's the word, Pastor Fred, hinuklog. Unsa ka valuable ang imong kinabuhi. Yes. Ang 2 Peter 3:9, Pastor Rowell, nag-ingon gyud din ang Dios wala dili gyud siya mapailubon gyud ang Dios. Kay dili gyud niya gusto nga dunay isa nga maadto sa linaw nga kalayo. Yes. In fact, Pastor Fred, na gitawag nga grace before judgment. Tinuod ka na, no? Gitagaan kita sa Ginoo avenue. Nga opportunity nga makatuog gyud kaniya. Nga atong Ginoo manluwas atong kinabuhi through radio. Yes. Through sa atong social media. Tinuod ka na. Through sa mga trucks. Or actual nga pangwali sa mga palengke, sa streets. Sa simbahan. Dagga kay mga opportunity nga gihatag ang Ginoo sa ato. Tinuod ka na. Mo bitaw kanang word nimo nga gihisgutan, Pastor, kanang grace before judgment. Mao kana ang usa ka polisiya sa Dios nga diin sa dili pa siya magahukom,
makadungog sa kasapulong sa Dios. Oo. Kay once nga makadungog na kasapulong sa Dios ug nag-reject ka, didto wala na jud kay excuse. Wala na gyud. Mao na gitawag grace before judgment. Muna giingon nga, maka-appeal yung kanining Revelation 20:11. Kung maka-appeal ka din ha mga kahigalaan, kung higala man kanako, siguro basig classmate ka nako ha, basig nagapaminaw ra ka, basig classmate ta sa elementary o high school. Asa gito pastor sa Malabog. Malabog. No? Basig classmate ka nako, o siguro basig higala ta, no? Kung nakadungog man ka kanako karon, classmate or higala, o mga paryente kung asa man mo nga dapit, o kung dili man mo nako paryente, apan nakadungog ka mo nini nga mensahe, ayaw na ninyo o pakyasa kini nga panahon. Yes. Karon na ang panahon nga inyong pagatuuhan si Kristo Jesus, ingon nga inyong Ginoo ug manluluwas. Amen. Mao lamang kana ang bugtong paagi nga makaiskapo kamo nining gitawag linaw nga kalayo. Once nga maka-appeal gani kita sa Great White Throne Judgment, mga kahigalaan, hinumduman nato, sigurado na gyud nga linaw nga kalayo ang atong padulngan ni ana. Yes. Tungod kay ang Great White Throne Judgment, para kana siya sa unbelievers nga din mo tubang kang Kristo Jesus paggahukman sila aron nga ibalhin sila nga sa linaw nga kalayo. Now, our prayer mga kahigalaan nga diin dili gyud kita walay usaw ta kanato nga mahiapil didto. Alang lang gyud kang Satanas ug siya mga demonyo. Apan kung magdumili ikaw, now bisan unsa ka kadako sa gugma ni Jesus nga na kaninyo. O bisan kapila na mo ibalik-balik ang dalan sa kaluwasan ni Pastor Rowell din nini nga radyo. Kung magdumili gyud kamo, nan wala na kami mahimo alang kaninyo. So, ang amo na lang ambot, pwede ba ta makaingon niya na Pastor Rowell, enjoy your trip, no? Murag dili siguro. Dili na mi makasulti niya na sa inyo ha. Pero kung kabog gyud, tuyo ninyo na, kabubuton gyud ninyo na nga dito mo magbiyahe, na wala na gid mi siya mo nagingon nga enjoy your trip sa imong final distraction. So dili subo kayo nga moingon mo mi sa inyo nga enjoy your trip tungod kay distraction na inyong padulngan, no? Manghinaot lang gid unta mi nga ang inyong biyahe padulong lang gid unta sa kinabuhi nga walay katapusan nga kauban sa Dios. ta, no? Oo. Well, padayon Pastor Rowell. Okay, so what do we learn nining Revelation chapter 20 verse 11? 1, ingon diri, John saw a great white throne judgment. Number 2, Jesus was seated on the throne. So diri gyud nagahisgot gyud adunay hukmanan gyud sa mga dili magtotoo. Number 3, the throne will be seated of unbeliever judgment. No, kini diayong white throne judgment, hukmanan kini sa mga dili magtotoo. Number 4, every unbeliever will be judged by Jesus Christ from this throne. So naagyoy tanang panon diri from Adam to the last man live on this planet Earth, dito mga tubang yun kang Kristo. So ikalima, this judgment will occur, may tabo, at the end of millennium. Yes. Human sa millennium. So, mo nang 1,000 years ang gap yun niya sa Bema Seat Judgment, Pastor Rowell, no? Kaya 2 Corinthians 5:10 or 1 Corinthians 3:11 to 15, yes, mahuman siya sa 7 years pagkasugod yun sa millennium. Yes. So, pagsugod sa millennium, automatic yun na nga gitawag na to millennial kingdom ni Jesus Christ. So, 1,000 years ang makonsume. Pagkahuman sa 1,000 years, Great White Throne Judgment po. Nainduman niyo tong term ni Pastor Pidi ganiya, kurambus. Dili yun ni gikurambos, dili no? Pwede makurambos na to ang Bema Seat Judgment. Gi-separate yun sa Ginoo ang hukmanan sa mga magtotoo og sa dili magtotoo, no? Inumduman na to na. Okay, number 6. Unsay matun-an na to dinhi? There are two implications that planet Earth and the throne room of God will be destroyed. 1, planet Earth and heaven fled away, were destroyed. Yes, tinood ka na. Yeah, number 2, no place was found for them. Meaning, the planet Earth and heaven. Matod pa sa Matthew 24, ba ito, Pastor Fred? O 35? Yes, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Tinood ka na. No? Now, ngano ka nga mawala man ang langit ug ang yuta niya ng panahon na. Hinumduman na itong mga kaigsunan
nga ang langit nakapasok, naka-infiltrate ang sala dito. Mabitaw nang si Satanas, saka kanaog lang siya, muadto siya sa Diyos, mubalik sa kalibutan, saka na po siya sa Diyos, mubalik sa kalibutan sa life ni Job. Tungod kay ang sala, atong nakita, gilukop ni Satanas ang kawanangan sa kalangitan o bisan man ang kalibutan nga diin ana ang sala. Busa dinhi atong makita planet Earth and heaven fled away, nagpasabot were destroyed, sumala pa sa 2 Peter tungod kay niya ng panahon na pagkakambyuan kini og bag-ong langit og bag-ong yuta nga makita din sa pinadayag kapitulo 22 na usab. Yes. So dili kita magakabalakan niya na og nganong mawala man gyud ding heaven and earth nini panagna man na daan sa pulong sa Dios ug motuog gyud kita niya na kay wala pa gyud napakyas nga mga panagna sa pulong sa Dios, Pastor Rowel. Napoy gisgutan diri adunay two resurrection for unbelievers, Pastor Ped, only. So og gisgutan nato ang resurrection, first resurrection atong may bawaan nga si Jesus Christ, Pastor. When kanusa niadtong 30 AD nya ikaduhang resurrection katong body of Christ. I-resurrect pinagi sa sakdaw or rapture. Nya ikatulo kato mga Old Testament saints or tribulational saints. Asa sila kanusa man sa second advent. Sa second advent po sila ma-resurrect. Ma-resurrect sila. O ang ikaupat ang millennial saints. Ma-resurrect sila kanusa end of millennium. Bali upat ka panahon ang gitawag first resurrection, Pastor Rowel. Yes, upat. Kunya ang second resurrection nagaisgot ni siya, Pastor Ped, unbelievers sa mga dili magtotoo. O kausara gyud sila magsabay ra gyud sila, Pastor Rowel. Kausara gyud kini mo sila diri na tamo gamit og korambos, Pastor Ped. Kay ngano man tanang mga dili magtotoo hiusaon mo sila paghukom gikan sa mga tao gikan sa from Adam to the last man live on this planet Earth. Tinuod ka na. Hiusaon man sila dito, mga tubang sila paghukman sa gitawag og Great White Throne Judgment. Pertindaghanan na Pastor Rowel? Gabala siguro, Pastor, no? Pertindaghanan na sa baybayon. Kasi kung atong analyzon, Pastor Rowel, ang population sa kalibutan karon lang ang population nato almost 8 billion. Yes. Og ang 1/4 ang usa ka 1/8 nini giangkon sa India ug ang usa ka 1/8 nini giangkon sa China. Yes. So buti pasabot, Pastor Rowel, ang 1/4 daan nga population sa kalibutan giangkon na sa duha ka nasod. Ug bantayan nato mga kaigsunan, akong isulti ni anak kaninyo, no? Kita wala man kita nagakinabuhi sa kahadlok kung kinahanglan ipasabot na to ang pulong sa Dios ug nganong gisgutan ako kining duha ka mga nasod. Mga kaigsunan, kining duha ka mga nasod nga diin adunay daghan kayo nga populations. Mao kini ang mga nasod nga dili gahi kayo og kinaiya sa pagtuo kang Kristo Jesus, Pastor Rowel. Na wala pa nato giapil ang ubang mga nasod ini. Pero kini, no? Hinumdumi tungod ang ilang religion, Pastor, lahi, no? 1/4 na daan ang nakuha nini. Bali, ang 3/4 na lang niya. Out of the 3/4, Pastor Rowel, may magmakapudyot po niya na. Kaya naadihay mga Islam countries, like Africa, like Arabia, like Indonesia, Malaysia. Daghan pa kay mga nasod, Pastor Rowel, nga itong makita, Pastor Rowel, nga dapat masabtan gud nila si Kristo Jesus sa ilang kinabuhi. Yes. O atong makita, Pastor Rowel, nga niya ng panahona, nagbalas ang mga dili magtotoo didtuon niya sa gitawag Great White Throne Judgment. Tanang mga dili magtotoo gikan kay Adam ngadto sa last man o kinsa man ang last nga bata nga mahimugso niya ng panahon na moatubang sila ngadto kang Kristo Jesus. Pero swift lang kayo ang judgment niya na, Pastor Rowel, tungkol kay di man sila magkapangulipas. Dili gyud Di man sila makaingon nga kanang hunahuna nga o nganong itambog man kasalinaw ang kalayo. Murag ang prinsipyo siya, Pastor Ped, murag dili sila ituklod, no? Muambak na lang sila. Actually, Pastor Rowel, muambak na tungod sa pagkatagbaw nila sa hostisya, sila na ang muingon, Pastor Rowel, angayan gud ay ko dinhi sa linaw ang kalayo. Grabe, no? So, ang hostisya sa Dios niya ng panahon na ipakita ngadto sa mga dili magtotoo ug ang mga magtotoo
100% nga matagbaw sa hostisya sa Dios. Nga diin ang ngayon dai silang itambog ngadto sama kang Satanas. Murag na picture ako Pastor Pat. Niyang tungura ba nya gihukman sila sa Ginoo niya, muana lang siya sa Ginoo panapos. Lord, thank you for clearing the doubts. Adto nako. Oh, tinud Wambak. na. Oh. Wala na yung argumentation din na Pastor Rowell. Dili na sila kanang gihuna-huna sa uban nga hangyo pa sila sa Ginoo. No, wala na nila Pastor Rowell. Bisan man gani sa Bimasit judgment, wala na hangyo ay tungod kay ang Dios ipakita niya ang iyang hostisya nga grabe kapatas gyud. Grabe gyud. Oh, so di na ka maka-apilar. Kasi ang gamiton rin sa Ginoo sa iyang hukom Pastor ang iyang plus R o J. Gawas niya na, absolute ang iyang justice, absolute righteousness, o ang iyang omniscience. Tungod kay ang Diyos na hibalo sa tanan. Og busa, iyahan ning ilapag, iyang ipakita ang tanan. Og busa niya ng panahon na, walay usa ka tao. Gyud bisag usa ka word. Dili siya makasulti usa ka word. Ngadto sa maghukom nga mao si Kristo Jesus, Pastor Rowell. Well, padayon kita, Pastor Rowell. Yes. Now, anhi kita karon sa Revelation 20, verse 12. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were open, and another book was open, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. Now, hinumduman nato dinhi sa Revelation 20, 12. Naghiskot na po ni siya mahitungod sa duha ka books. Okay. Busta si John the Beloved Pastor Rowell, mingon siya nga, ang ay diri nagiskot kay John the Beloved tungod kay si John the Beloved ang gipadaygan niini dito sa isla sa Patmos. Yes. Sumato pa ni an I, John the Beloved, so the dead. Nakita daw niya ang mga patay, Pastor Rowell. Kinsa man yung mga patayan ni? Mga unbelievers from all dispensations. Grabe, the word all diya Pastor. Tanan. From Adam to the last man live on this planet. Oh yeah. From Adam to the last man nga matao sa panahon sa millennium. So all, no? He saw the dead. Unbelievers from all dispensations, those who were not judged as part of the first resurrection, katong wala maapil sa Bimasit judgment, sigurado dito sila sa Great White Throne judgment, no? Grabe. Now, naging diri, small. Ang small diri, Pastor Rowell, nagpasabot mga important people. Katong mga tao nga mailhi ba? Oo. Siguro mga mangingisda sila, sila ang ilang kinabuhi tuwara sa dagat, kada adlaw sig panakop og mga isda wag isa nga nakaila nga mga dato sila ha o kaha siguro mga mag-uuma sila Pastor Rowell nga tuwa sa tunga-tunga mga yanora tunga sa bukid nga diin walay politiko nga nakalamano jud sila ha o kaha naa sa syudad sila Pastor Rowell pero lisod kay ilang kahimtang nga murag lisod kay sila duulon sa mga tao so mo kining gisgutan din hing small no mato pa ni John and I saw the dead. Nakita daw niya ang mga patay, small. Motong mga unimportant people. Ungreat. Ungreat din Pastor Rowell. Mga celebrity. Siguro mga celebrity, mga sikat kayo ni sikat sila. Kayo, mga sa politiko siguro ni Pastor Rowell. Siguro ang uban din mga presidente, mga prime minister, mga gitawag na ito, mga champions. Kuya kay Pastor, huwag na pastor di makaapil? Kung pastor siya Pastor Rowell, wala mo tuog ang Kristo Jesus, makapil siya dili. Kay nabisi siya sa buluhaton ba pero wala siya ka mito kang Kristo yang ginubululuwas. Kay sobra na ditso siya kabisi ba. Sa buluhaton. Dapat tuuhan sa si Kristo Jesus. Modest tag pangalagad nga patamo kang Kristo Jesus no. So dili nagaingon, small and great. Nagpasabot unimportant people. Ang small diri katong dili importanteng mga tao ay bili nga mga tao siguro sa society ang great diri katong mga importanteng mga tao siguro mga mayor, mga presidente, ilado. Stand before God. Mubarog sila ni Pastor Rowell sa presensya ni Kristo Jesus. Ang God diri nga gisgutan is Christ. Now hinumduman nato nga si Jesus Christ lang ang maghukom nato. Wala labot ang God the Father no. Niyan ang panahon na. Mubarog sila at tubangan sa presensya ni Kristo Jesus. So Christ seated on the great white throne. So si Kristo Jesus ang nagalingkod sa great white throne. Sama po sa Bimasit judgment nga si Kristo Jesus ang galingkod dito sa trono. Yes. And then the books. Now hinumduman nato Pastor Rowell. Na word diri. And the books which every good deed of every unbeliever is recorded. Yes. Now ngano kang books Pastor Rowell? Yes. Now nindot na. Hinumduman na ito mga kaigsunan, nga gitawag ni siya books. That means plural. Plural. Dili book ha. Now,
hinumduman nato, Pastor Well, tungod sa kadaghan sa tao sa tibuok kalibutan, Pastor Well. Yes. Dili man ka pwede makabutang og usa ka libro dinha unya napuno og kasaysayan sa usa ka tawo. Gani ang gi-record dinha sa mga unbelievers, Pastor Well, ang ila lang mga maayong buhat. Book of Works. Oh. So daghang kay na sa isa ka tawo lang. Wala gani gi-record ang ilang mga sala niya na, Pastor Well. Yes. Tungod kay ang sala dili na maapil sa hukmanan. Tungod kay gibayaran na ni Kristo Jesus dito sa cross. Oo. Hinumduman niyo nato mga kaigsunan, ang kamatayon ni Kristo Jesus mao'y nagwangtang sa tanang sala sa kalibutan. Mo nang giingon sa John 1:29, the Lamb of God who takes away the sins of the world. No? So gikuha na ni Kristo Jesus busa bisan man diri sa great white throne judgment, Pastor Well, ang tanang sala wala na apil dito. Busa nining panahon na ang i-record dito sa nining nga box katong mga nabuhat nila nga maayo. No? Sumo ka na so. And another book, that means the Lamb's Book of Life, was open. So duha ka libro. Duha ang abrihan dito, Pastor. Duha ka libro. Pero hinulong Pero sa isa, ang isa gesgot og book, plural. A box, plural. Kay kato titindi ka na. listahan to siya sa mga works nila. Mga works nila. Pero katong book mo to Isa lang. Isa lang. Kay- Singular. Tungod kaya itong nakita, ang ilista dito, Pastor Rowell, ang iharam yung pangalan. Dili naman iapil og lista ang katong iya mga works dito. Dili. Kay mga magtutuo man to siya, no? Sumato pa diya. So, was open the first step in the Great White Throne Judgment, which is the book, but implied life. Yes. The book containing the names of every member of the human race, but from whose pages the names of unbelievers have been removed upon their death. Now, ito nakita, duha ka libro ang gisgutan, Pastor Well, dito sa book, sa singular, ang ilang pangalan wala na dito. Wala na. Tungod kay, sa takna nga namatay sila, nga wala sila mutuo kang Kristo Jesus, giiris ang ilang pangalan dito sa libro sa Book of Life. Sa libro sa kinabuhi. Pero ang ilang ngalan na sa box. Dito sa box makita ang ilang pangalan. Now, on the dead, that means unbelievers from every dispensation, were judged out of those things which were written in the book. Sa ito pang paghukman sila, pinasikat sa ilang mga nabuhat nga nakasulat dito sa books. Those containing the good deeds. Mga good deeds nila, Pastor Will, nakasulat dito sa books, no? Mo to ilang isultis Ginoo. Dili na sila makasulti niya na, Pastor Will, pero ipakita na si Ginoo sa ilaha dito, Kita no? lang nila nga, mao na inyong... Yes. According to their, that means unbelievers from every dispensation, works. So reference the good deed, accomplishment of the unsaved. Now, hinumduman na to. Ganong aduna may duha ka libro dito. Una, sa ato nang giingon, ang books nagrepresent sa mga buhat sa tanang mga dili magtotoo. Good deeds. Good deeds nila. O dito manggod sa hukmanan, Pastor Rowell, ikumpara, itapad ang buhat ni Kristo Jesus ug ang buhat sa mga unbelievers. So, murag i-weigh out, itimbang. So, kung naong tatay gwapo, naong tatay ka ng kwandiri, Pastor Rowell, naong tatay masulatan, piting nindutan ni Pastor Rowell, duha ka libro, ang atong nakita dito, itimbang ni siya. Ang works sa mga dili magtotoo, iadto sa timbangan. And then, ikumpara sa works ni Jesus Christ dito sa cross. Okay. Sa imong una-una, Pastor Rowell, kinsa kay bugat, kinsa kay mas valuable, Pastor Rowell? Kung itimbang na sila ngadto sa timbangan, sa hustisya sa Dios. Wala gyud makatumba sa work of Christ on the cross, Pastor. Wala gyud. Busa ang works nila, tanang mga unbelievers, Pastor Rowell, ang works nila pag-abot dito sa hukmanan ni Kristo Jesus, igo lang timbangon, Pastor Rowell. O pag-abot dito, igo na sila mga angayan gyud ko sa linaw kalayo, Pastor Rowell. Tanan nga mga books, tanan nga mga tao. Akong nakita na, Pastor, murag di gyud gani katarog. Dili makatarog, Pastor Rowell. Sa timbangan. Bisan pag-unsa kadaghan nga mga maayong nabuhat nila sa kalibutan, Pastor Rowell. Siguro nag-donate pa sila kalsada niya na, Pastor Rowell, kay siguro nagiskot ba ka, Pastor Pedro, mga inilang tao, no? Kanang the word inilang tao diha. Mga dagkong tao. Mao ba nay mo? Donate pa nagdagkong simbahan. Tinuod ka na, Pastor Rowell. Daghan kay nagipangwan. Mupakaon po na sila mga kabus, Pastor Rowell. Lord, nakoy orphanage dito sa kalibutan ni adto. Tinuod ka na. Pero na panahon na di sila magkasulti. Pastor Rowell, tungod kanya ng panahon na pagtimbang dito sa hukmanan ni Kristo Jesus, wala man laing ikumpara. Ang works man lang ni Jesus Christ o works nila. Yes.
No, pasalamat ta Pastor Rowell no nga mituo ta kang Kristo Jesus. Kay pagtuo na to ni Kristo Jesus, ang pagkamatarong ni Kristo Jesus gihatag niya kanato. Busa pagtimbangon na niya ta dito sa hukmanan, ikwita. Kay si Kristo Jesus dahil 100% nga pagkamatarong, ikaw kay na kay Kristo sa imong kinabuhi, napo kay 100% nga pagkamatarong. Yes. Gitawag nato kana siya og positional nga pagkamatarong. Yes. Busa dito sa hukmanan, uluwas ka kay naman kay Kristo. Na. Pero ang walay Kristo, Pastor Rowell, ana gid ang kahimtang Pastor Rowell, Dispareho gyud. dili gid magkapareha ang timbangan. Oo. Tungod kay dili gid siya makabaton og 100% nga pagkamatarong nga mo'y standards kaluwasan. Yes. Nga din maangkon lamang nato kanang 100% nga pagkamatarong. Mao gina siya standards kaluwasan. Standards Tama, kaluwasan. Ang standards kaluwasan ang 100% nga pagkamatarong ni Kristo Jesus. Oo. Apan maangkon lamang nato kana pinaagi lang sa pagtuo. Yes. Dili tong trabahoan nimo Pastor Rowell parang makapareha ka ka matarong ni Jesus Christ. No? Kasi nay mga tao matrabahoan ang kaluwasan. nay mga tao Pastor Rowell nga nagunahuna gid nga trabahoan nila. Kay siguro I do not know kung unsa ang ilang nauna mo compete ba sila sa buhat ni Jesus Christ na pag-iniuban magpalansang pud sa cross Pastor Rowell. Pero hinumduman nato ang ilang mga buhat ni Pastor Rowell dili gyud maka-equate. No? Oo. Dili gyud maka-equate sa buhat ni Kristo Jesus. Busa silang tanan Pastor Rowell, itambog yun dito sa linaw nga Mo na kalayo. gingon pastor nga the Bible clearly stresses that salvation cannot be earned or worked for. Dili nimo pwede nga trabahoan Pastor Rowell. Romans 4:4, 4:5, Romans 11:6 ug Titus 3:5. Tinood ka na. Kagabi, Pastor Rowell, nag-chat-chat mi ni, akong nako'y pag-umangkon, Pastor Rowell, nga napod siya sa Campus Crusade for Christ. Yes. Nya, samtang nag-chat mi niya na, naghisgot siya may tungod sa grasya sa Dios nga grabe gyud ang grasya sa Dios sa iyang kinabuhi. Si Tata Daniola kanano kung naminaw ka man ta, no? And then gipangutanan nako siya. Kay balugog ko nga smart good siya. Inko pasabta daw ko sa grace ug unsay grace. Nagulat ko sa iyang reply. Dugay pod nag-reply siya. And then mitubag siya. Tiyo, unmerited favor. Yes. Ana siya, unmerited favor. Dili ba yan na-clear sa mga tao ng unmerited favor, Pastor Rowell? Ipasabot na pastor kay. So, motong gingon mao ni ang principles sa grasya sa Ginoo. So, motong gingon ako kang tata. Tama ka ta. Ang pinaka simple nga istorya ni ana, kanang pulong grasya, mo ang gitawag God's provision. God's provision. So, buti pasabot ang kaluwasan, Grasya gyud. God's provision. Hatag sa Dios ang kaluwasan. Dili nimo trabahuan, dili nimo bayaran, dili nimo paningkamutan, purely hatag sa Dios. Mo lang gihatag ni si Kristo Jesus sa Bisan pastor dili gay ta angayan dapat. Dili ta ngayan. Oh, pero grasya gyud. Pero mingon siya, puro by grace are ye saved. Kay pinagi sa grasya naluwas kamo. Unsang grasya? Hatag sa Dios. Hatag oy. Nganong trabahuan pa nato? Yes. Igo na lang natong tuhan kay gihatag na niya sa tuwa. Apan kung dili jud ka mo tuog ang Kristo Jesus nga imong Ginoo ug manluluwas, madisgrasya ka gyud. Di gyud mo madawat ang grasya. Dili gyud. Imbes grasya na disgrasya gyud. Madisgrasya gyud. Mo maka-appeal gyud siya niini atong topic dire. Mo nang ma-appeal ka din ha sa Great White Throne Judgment kung dili jud ka mo tuog ang Kristo Jesus nga imong Ginoo ug manluluwas. Grasya na. Grasya na. Madisgrasya pa. Gibuhat na tanan ni Kristo Jesus dito sa cross. Nagpaalig-alig pagbuhat para nga maluwas ka. Gihuman na ni Kristo Jesus, bingon na si Kristo Jesus natapos na, unsa pa may imong trabahon, gitapos naman. Busa, mga kaigsunan, dapat klaro na to ang mayong balita mahitungod kang Kristo Jesus. Nga si Kristo Jesus gipadala din sa kalibutan aron pagluwas kanatong tanan. Now, what do we learn from this Revelation 20:12? Gamay na lang atong oras, Pastor Will. Grabe ka kusumudagan ng oras din sa radyo, Pastor Will. Balikan pag ginato ni sa sunod Sabado, Pastor. Yes, nagaingon. What do we learn? Yes. Remember, this is the last event in the millennium. Ang Great White Throne Judgment is the last event in the millennium. Yes. John sees the dead, and dead are deceased unbelievers. These unbelievers come from the following ages. Age of the Gentiles, age of Israel, church age, tribulational, and then gitawag millennial. Atong nakita, age of Christ at the millennium. Now, atong nakita,
the deed include two categories of persons. Duha ka klase ang gisgutan diri. Unbelievers who were considered important sa kalibutan. Kinsa tong mga important gani Pastor Rowel? Tong mga great, mga dagkong tao, mga iladong mga tao, mga siguro celebrity, mga politiko, no? Ay kaduha din unbelievers who the world considered to have no importance. Katong mga yano, mga isda, mga mag-uuma, siguro nagatinda og mga prutas sa wala ilhi sa sosyedad, sa palengke o wala ilhi sa sosyedad, mao ni sila, no, mga tao ni sila nga atong nakita nga dili importante. Yes. These unbelievers are standing in the presence of Christ. Tanan nga mga dili magtotoo muatubang gihapon sa hukmanan ni Kristo, who is seated on the throne. These are two categories of books that will be open. Category 1, books, that means plural, containing the names of every unbeliever from the following ages. So, siguro, watakibalo, pila ka mga books din pag-abrihan din kay plural man, no? But we believe nga ang tanan nga mga dili magtotoo, tanan nila mga buhat na contain, no? Na nakasulod din ang tanan nila mga mayong buhat. Gikan sa panahon sa mga hintil, panahon sa Israel, panahon sa Iglesia, panahon sa tribulation, o bisan man sa panahon sa millennium, kining tanan Pastor Rowel, atong nakita, nakasulat din na sa libro. Now, category to, this book, book na po din ang isgutan Pastor Rowel, singular, contains the names of every believer from the following ages. Yes. So, mga believers na po niyang isgutan din, ano man, sa pagsugod yun sa kasaysayan, Pastor Rowel, kining book, kumpleto ni. Oo. Believers ug unbelievers ni primero. Oo. Kay, napa may decision ako sa katao, pero nganong din mga believers na lang nabilin Pastor Rowel, sa takna nga namatay ang usa ka tawo nga wala mo tuog kang Kristo Jesus, iris siya dito. Iris, gipangiris. Busa, sa katapusang panahon, ang mabilin yun sa libro, mo na lang ang mga gitawag believers. Mo ni Pastor, sa Book of Life, name of every member of human race in written in the Book of Life when he is born, because Christ died for all. Yes, tinod ka na. Ganong ma-erase man na. Tungod kay nga naman, if a normal person dies without receiving Jesus Christ as his Savior, his name is blotted out. Oh, yes. So, blotted means ma-erase yun. Palaon. Kuhaon, no? So, sa to pa, naunta to sa Book of Life. Naunta to, kay kana ang record, listahan man to siya sa tanang mga natao. Gikan sa unang tao. Sa human race. Kay tanan tao, gipakamatyan man ni Kristo. Pero, ma-erase to sa dihang. Mamatay. Ang tao, iabtan sa kamatayon nga wala mutuo kang Kristo. So, busa, papaon siya sa libros kinabuhi. Yes. Kanindot na Pastor Rowel, no? So, nindot nga pagtulunan ha, pero dili nindot para na itong mga tao nga wala malista dito sa libro sa kinabuhi, no? Yes. Now, the books were open. The word books is plural. Books indicates more than one book in category 1. These books contain the names of unbelievers in every age. There are no believers listed in these books. Yes. Another book, singular, was opened. The word book is singular. Book indicates only one book in category 2. Yes. Bueno, Pastor Rowel, atong nakita, dili man gyud nato mahurot kini karong Sabado ha. Oo. Busa, padayon na to ni Pastor sa sunod padayon Sabado. na to sa sunod nga Sabado. O adto kita sa atong ikaduhang programa, Pastor Rowel, Yes. atong mission. Mao ang dalan sa kaluwasan. Yes. Ang dalan sa kaluwasan. Si Jesus mingon sa 1:14:6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan, gawas kong moagi kanako. Si Jesus lamang ang dalan paingon sa Amahan, ug dili usab kita makadiretso sa Amahan, kay kinahanglan nga moagi kita sa dalan nga mao si Hesukristo. Si Hesukristo lamang ang bugtong dalan aron kita maluwas, ug wala na lain pa. Sa mga buhat 4:12b nagingon, kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gihatag ngadto sa mga tao nga pinaagi niini maluwas kita. Si Hesukristo lamang ang nagpakamatay sa cross, busa ang iyang buhat lamang ang makaluwas kanato ug dili ang atong maayong buhat. Ang Tito 3:5 nagingon, giluwas kita niya dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundi dili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinagi sa paghugas kanato
aron kita matawo pag-usab ug magabaton og bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. May upat ka punto nga importante kaayo natong masabtan. Unang punto, ang kaluwasan dili mabayran sa bahandi ug bulawan. So sorry kayo kung ikaw man ang pinakadato nga tawo sa kalibutan. Kay dili nimo mabayran ang kaluwasan pinagi sa bahandi. Kini nagpasabot nga bisan kung ikaw pa ang pinakadato sa kalibutan ng imong bahandi ug bulawan, dili makabayad o makapalit alang sa imong kaluwasan. Ang bahandi ug bulawan walay mahimo alang sa kaluwasan sa tao. Bisan gani si Jesus dili bahandi ug bulawan ang iyang gibayad aron kita iyang maluwas. Mabasa nato kana sa 1 Pedro 1:18-19 nga nag-ingon, nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan. Dili butang kawad-an og bili sama sa salapi ug bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Ikaduhang punto, ang reliyon dili makaluwas sa tao. Gihimo kini sa tao nga pamagi sa pagkabot sa Dios pinaagi sa pagkarelyoso, pagkamatarong sa kaugalingon, pagsunod sa mga balaod, moralidad, seremonyas ug daghan pa. Apan kini maoy dakong lingla sa atong kaaway nga si Satanas aron nga ang tao mubati nga murag luwas na sila tungod kay nagsunod sila sa mga pagtulunan ug balaod sa mga og seremonya sa reliyon. Apan kini nagalipat lamang sa tao aron dili makita ang tataw o klaro nga pamaagi sa kaluwasan nga pinaagi lamang sa pagtuo sa buhat ni Jesus dito sa krus. Niini nagtinguha ang tao sa pagbuhat og maayo aron maluwas. Nagsalig sila sa iyang kaugalingong paningkamot ug kusog. Tungod nini, dili nila makita ang kasiguraduhang dalan sa kaluwasan nga mao ang pagtuo lamang sa bugtong buhat ni Jesus. Usa ka konkretong pananglitan mao kini. Kung mangutana kita, luwas ka na ba? Sila mutubag, kung magbuhat og maayo, kini tungod kay ang ilang hunahuna maumaon ang pagtuo nga ang ilang maayong buhat mao ang makaluwas kanila. Natapta ni Satanas ang iyang mga mata aron dili nila makita ang buhat ni Jesus nga mao ang bugtong dalan sa kaluwasan. Higala nga nagapaminaw karon niining programa. Ang reliyon dili makaluwas ug ang pagpamiyembro sa reliyon dili makaluwas. Ang bugtong makaluwas mao si Jesus lamang. Si Jesus mingon sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan, gawas kon muagi kanako. Ikatulong punto, ang kaluwasan dili buhat sa tao. Ang Tito 3:5a nag-ingon, giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kun dili tungod sa iyang kaluoy. Sa Episo 2:8-9 usab nag-ingon, kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Busa kini nagpasabot nga ang kaluwasan dili gayod buhat sa tao. Ang kaluwasan dili tungod sa atong paningkamot, ang kaluwasan dili tungod sa atong pagkarelihiyoso, ang kaluwasan dili tungod sa tawhanong pagmatarong, kundi ang kaluwasan buhat sa Dios, pinagi sa espirituhanong kamatayon ni Kristo Jesus didto sa cross. Nganong ang mayong buhat sa tao dili man makaluwas, tungod kay ang tanang mayong buhat sa tao sama lamang sa mahugaw nga trapo sa mata sa Dios. Ang Isaiah 64:6b nagingon, ug ang tanan namo nga pagkamatarong sama lamang sa mahugaw nga trapo. Ngano ka nga sama man lamang sa mahugaw nga trapo? Kini tungod kay bunga man lamang sa atong daang kinaiyang makasasala. Ug ang atong daang kinaiyang makasasala dili kayang makaluwas kanato o makapamatarong kanato. Sa Roma 9:30-31 nagingon, ang dili mga Hudiyo nga wala maningkamot nga mahimong matarong atubangan sa Dios, nakabaton hinuon ining maong pagkamatarong pinagi sa pagtuo. Samtang ang Israel nga naningkamot aron nahimo silang matarong pinagi sa pagtuman sa balaod, wala hinuon mo lampos. Kini nagpasabot nga dili nato kaya magmatarong
pinaagi sa atong buhat. Usa-usab ka ilado nga teksto sa Biblia nga makita sa Matthew City 21-23 nga nag-ingon, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundi ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Ngano kaha nga dili man makasulod sa gingharian sa langit, nga unta nagpropesiya man sila sa ngalan sa Ginoo, na nagpagula sa yawa pinagi siyang ngalan, o nakahimo pa og daghang mga milagro tungod sa iyang ngalan. Tungod kay dili kini mao ang pamaagi sa kaluwasan. Dili tungod niini nga buhat mamaluwas ang tao. Kaya ang kaluwasan dili buhat sa tao, kundi buhat sa Dios. Unsa man day ang kabubuton sa Dios? Ang kabubuton sa Dios atong makita diya sa Juan 6:40 nga nag-ingon, kaya ang kabubuton sa akong amahan mao kini nga matag usa nga makakita sa anak ug mosalig kaniya, makabaton sa kinabuhing walay katapusan. O pagabanhawon ko siya sa kaulahian nga adlaw. Mao kini ang bugtong kabubuton sa amahan, aron ang tao maluwas ang pagtuo sa anak nga mao si Hesukristo. Ikaupat nga punto, o kini nga punto mo isulbad sa tulo nga punto nga atong nabasa sa milabay. Nagkinahanglan kita og manluwas nga walay sala. Og kana lamang mao si Hesukristo. Siya lamang ang bugtong makaluwas kanato. Siya lamang ang walay sala nga nagpakamatay sa krus aron mabayran ang atong sala. Siya lamang ang atong maluluwas ug dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Usa ka mauulaw kung kita moingon nga kita maluwas tungod sa atong maayong buhat o pagkamatarong. Kadto bitaw mga Pariseo nga nagpakamatarong sa ilang kaugalingon pinaagi sa pagsunod sa mga balaod sa daang tugon. Giingnan man sila ni Jesus diya sa Matthew 23:27. Alaot kamo mga eskriba o mga Pariseo, mga maot, kay sama kamo sa pinaputi nga pansyon nga sa gawas, managpakita sa katahom, apan sa sulod niini, sila puno sa mga bukog, sa mga patay, o tanang kahugawan. Kini igsuon nagpasabot lamang nga ang atong pagkamatarong dili gayud madawat sa Dios. Kini nagpasabot nga ang tawhanong pagkamatarong dili makaluwas sa tao ug dili makahatag nato sa kinabuhing dayon. Hinuon kini magadala ngadto sa kamatayon nga walay katapusan pagkahimulog sa Dios dito sa linaw nga kalayo. Busa mga kaigsuunan, mga kahigalaan nga nagapaminaw karon nining programa. Sabta kini, ang buhat sa tao dili makaluwas sa atong kalag. Ang pagkarelyoso, ang pagkasunod sa balaod, ang pagkamatarong sa kaugalingon, ang pagpamembro sa reliyon, kining tanan dili makaluwas kanato. Kundili, ang bugtong buhat ni Hesukristo sa krus, mao lamang ang makaluwas kanato. Tungod kay ang buhat ni Kristo lamang ang hingpit. Busa, tuuhi na si Jesus nga imong manluwas ug maluwas ka. Ang buhat 16:31 nag-ingon, tumuo ka kang Hesus, Ginoong Hesus, ug maluwas ka lakip ang imong panimalay. Balikon nako pag-ingon. Dili ang buhat sa tao ang makaluwas. Ang buhat sa tao dili madawat sa mata sa Dios. Bisan unsa man kini ka maayo o matarong, kini bunga lamang sa daang kinaiyang makasasala. Ang Roma 8:8 nag-ingon, ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayud makapahimuot sa Dios. Busa, ang ikaupat nga punto lamang ang sulbad niini. Ang bugtong Dios nung buhat lamang ang makaluwas sa tao. Ug kana mao lamang ang perpekto o hingpit nga buhat ni Hesukristo sa krus. Siya ang nagtubos kanato. Sa unang Pedro 2:24, siya mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy. Aron kita mamatay ngadto sa sala og mabuhi ngadto sa pagkamatarong pinaagi sa iyang mga samad kamo nangaayo. Sa unang Pedro 1:18 ngadto sa 19 nag-ingon, nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawadan og bili sama sa salapi og bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero walay buling o mansa. Ug ang Tito 3:5 igsoon nag-ingon usab, kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nato nga atong pagkamatarong,
kundili tungod sa iyang kaluoy. Si Kristo nagantos dito sa cross, siya gibiyay-biyay, siya gidagmalan, siya gipasipalahan, siya gikurunahan og tunok, ug siya gilansang sa cross. Labaw sa tanan ang atong tanang sala, gitungtong sa iyang abaga gikan sa alas 12 sa auto hangtod sa alas 3 sa hapon. 3 ka oras ang pagbayad ni Kristo sa tanan natong sala, ug human ini siya mingon, natapos na. Makita na to kana diya sa Juan 19:30, mao kana ang espirituhanong pagkamatay ni Hesus, diin siya nahimulag sa Dios Amahan ug Dios Espiritu, tungod kay nahimo siyang sad-an. Pila ka bilyon o trilyon o kwadrilyon baka nga mga sala sa tanang katawhan sa kalibutan gitungtong sa iyang abaga o gipasangil kaniya. Busa si Hesus nahimong sad-an ug tungod niya na ang Dios nga Amahan ug Dios nga Espiritu Santo walay kalipay sa sala mibiya kaniya. Niini nga panahon si Hesus misinggit ug mingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Gibiyaan si Hesus sa Dios Amahan ug Dios Espiritu tungod kay nahimo siyang sad-an ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan anaa kaniya. Tungod niini si Hesus nagkabaton og espirituhanong kamatayon sulod sa 3 ka oras. Mao kini ang nakaluwas kanato. Ang bugtong buhat ni Kristo sa cross sa pagtubos ug pagluwas kanato. Dili ang atong buhat ang makaluwas, makauulaw kayo kung ang tao moingon nga maluwas siya tungod sa iyang buhat o maluwas siya tungod kay matarong siya. Kana may usa ka pagpasipala sa buhat ni Hesus, samara nga mingon siya nga dili pa igo ang buhat ni Hesus sa cross. Apan si Hesus mingon natapos na, titilistay. Makita ka na diya sa Juan 19:30 nga ang buot ipasabot nahingpit na ug wala nay dapat idugang ang tao kay gitapos na ni Hesus. Ang tao igo na lang mutuo sa buhat ni Hesus aron siya maluwas. Busa si Hesus mingon diya sa Juan 11:25-26, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, ang mosalig kanako bisan siya mamatay, mabuhi siya. Ug ang tanan nga buhi ug nagasalig kanako, dili na gayud mamatay. Mutuo ba kita niini? Ug kun mutuo kita, nan mabuhi kita, maluwas kita ug makabaton kita sa kinabuhing dayon. Ang Juan 3:16 ngadto sa 18 nagingon, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang paghahukman sa silot, kun dili aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Ang mosalig kaniya dili paghahukman sa silot, apan ang dili mosalig kaniya hinukman na sa silot, kay wala man siya mutuo sa ngalan sa anak sa Dios. Usab sa Juan 3:36 nagingon, ang mosalig sa anak may kinabuhi nga dayon. Busa higala kung nasabtan nimo kini karon, ayaw na ipalabay kini nga panahon, tumuo ka na kang Ginoong Hesus ug maluwas ka. Mga buhat 16:31. Pinaagi lamang sa imong hunahuna kung mutuo ka kang Hesus, maluwas ka bisan sa usa lamang ka segundo. Si Hesus mingon, kung mutuo ka mo kanako, dili ko gayud kamo isalikway. Juan 6:37. Sa Juan 1:12 usab nagingon, apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Busa tuo kang Hesus karon higala, mao kini ang pinakamayong desisyon sa imong kinabuhi nga magdala kanimo sa kinabuhing dayon kauban sa Dios. Kung buot ka nga mudawat kang Ginoong Hesus, sunda kini nga pagampo. Ginoong Hesus, ako magatuo na kanimo, ingon nga akong Ginoo ug manluluwas. Salamat sa imong pagluwas kanako ug paghimo kanako nga imong anak. Tabangi ako sa pagsunod kanimo sa matag adlaw nga pagkinabuhi. Himo ako nga tawo nga imong mahimutan. Kini akong gipangayo o ginaampo, pinagi lamang sa pangalan ni Hesukristo, akong Ginoo ug manluluwas. Higala kung ikaw nagampo nini karon, ikaw naluwas na, sumala sa Tito 3:5, Episo 2:8-9, mga buhat 16:31. Ikaw anak na sa Dios, sumala sa 1:12, ikaw anak kang Kristo, o si Kristo ana sa imong kinabuhi. 1:14-20. Paminaw na to ang awit ang dalan sa kaluwasan.
sa krus, iyas hindi antus, ang pagbayad sa tanang mga sala, ibuhat ng tanan sa ibabaw sa krus, aron iyat ang matubos. Bilig yung mabayaran, bahandig mulawan, isan atong buhat, walbili ang tanan, buhat ng Jesus, ang angay tang salingan, alang sa atong kaluwasan. Sa ibabaw sa krus, iyag yung iantus, ang pagbayad sa tanang mga sala, ibuhat ng tanan sa ibabaw sa krus, aron iyat ang matubos. Buhat sa Ginoo ang kaluwasan ko, ako'y nabuhat, gawas lang sa pagtuo. Salamat ko, Jesus, sa imo nga kayo, ang kaluwasan na angkon ko. Sa ibabaw sa krus, iyas hindi antus, ang pagbayad sa tanang mga sala, ibuhat ng tanan sa ibabaw sa krus, aron iyat ang matubos. Higala kumusta, ikaw ang nagnaba, magsugat ni Jesus kung mubalik na siya, kaluwasan na layon, ang kong yun naban, tuhog ang Jesus, maluwas ka. Sa ibabaw sa krus, iyas yung iantus, ang pagbayad sa tanang mga sala, ibuhat ng tanan sa ibabaw sa krus, aron iyat ang matubos. Sa ibabaw sa krus, iyat yung iantus, ang pagbayad sa tanang mga sala, ibuhat ng tanan sa ibabaw sa krus, aron iyat ang matubos, aron iyat ang matubos. Mga kaigsunan, wala naman tayo'y panahon, busa man namilit na kami diya kaninyo hangtod sa sunod higayon, sa samang oras, ug samang takna ug istasyon, alas 2:30 hangtod sa alas 4 sa hapon, adlawng Sabado, ug sa samang istasyon People's Radio and Broadcasting Services, 97.7 FM, ubos sa pagdumala ni Pastor Mike Nyes ug sa iyang mabiyabihon nga kaabag di Joel, ang atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios. Manamilit na kaninyo, kini ang inyo mga alagad sa kahanginan, Pastor Ruel Gallo, Pastor Federico Andoy. Ang Dios panalangin kanatong tanan. Bye-bye. Bye-bye.